pickup truck pero electrified. Medyo nakakakaba to. Bibitawan ko yung preno. Dapat pupigilan niya yung sasakyan. Mga kamanibela, isang exciting na hybrid pickup truck ang ihaharurot natin ngayong araw. Oo, lakas! Ang bilis, parang hindi pickup, parang kotse yung arangkada nito. Ang BYD Shark 6DMO Premium. Palag nga ba ito sa mundo ng pickup truck? Tingnan natin kung may ibubunga nga ba ang hybrid technology at power nito on and off the road dito sa Manibela in partnership with KDR Adventure Camp. Siguro nabalitaan nyo na itong hybrid pickup truck ng BYD mga kamanibela. Pero baka may mga tanong din kayo, gaya ko, kung ano nga ba ang may offer nitong BYD Shark 6DMO Premium. Ako personally gusto kong matry kung paano ang performance at handling nito on and off the road. Pero bago yan, let's have a closer look muna sa pickup truck na ito. At kasama ko ngayon ang may-ari nitong BYD Shark na si Sir Glenn Potenciano Manikis. Yeah! Hi, Sir Reed. Long time no si Sir. Hi, Sir Reed. Maraming salamat ulit Salamat po. unlock ng aming imbitasyon sa iyo. Sa ngayon, ang mga nire-review natin is kung ano yung mga favorite mong vehicles, di ba? Okay. Unang tanong, gaya nung previous video natin, Sir. Di ba, marami ka ring pickup. Yeah. Yes, sir. And bukod doon, meron ding ibang brands ng pickup. Yes po. Bakit ang BYD na ito ang napili mong pickup? Kasi personally, pag pickup kasi panghakot natin yan eh. Kailangan mapuwersa, malakas yung makina, 4x4 syempre. So bakit hybrid? Ano yung nagustuhan mo sa kanya, Sir Glenn? Kaya hybrid ang napili. Actually, hybrid siya. Pwede siyang gas, pwede siyang electric. Oh. Unang-una kasi, sa hybrid pickup, you get both worlds, power and efficiency. Usually, you cannot get a car na powerful pero efficient. Sa mga regular na mga gasoline cars, hindi ka naman makakakuha ng sasakyan na may power na efficient pa. Usually, pag may power, malakas sa gasolina. Kung efficient naman, ang tendency kulang naman sa power. So, kaya ako napili to because it got the power and it is also efficient. Una-una, electric, may solar ako sa bahay, kaya din ako nagpa-solar because nga sabi ko, gusto ko naman makatipid. Ang laki ng monthly expenses ko sa gas. So I was thinking na paano makakatipid. So naisip ko nga ito si BYD. Maliban doon, may power ka na, efficient ka pa, may bonus pang kasama si BYD. Ano yun, Sir? Wala ka pang coding. Ay, oo Diba? nga Napakalaking pala. bagay, wala tayong coding. Kulay Diba? green nga pala yung plate nito, Sir Glenn. Yes, napakalaking bagay. Maliban doon, nagagamit ko pa rin siya sa business. Okay. And then, this is one of my favorite daily car for the reasons nga because it is efficient. At the same time, it always serves its purpose na nagagamit ko siya sa business ko, Oh. sa car shop business ko. At saka sa forma niya, Sir Glenn, kung hindi po kayo aware sa BYD, halimbawa, alam nyo, puro mga diesel lang yan, di ba? Pero pag tinignan mo siya, ang macho niyang tignan, nakita mo yung design niya dito, may pa-square, para siyang Raptor, no, Sir? Similar siya sa F-150. Oh, F-150. Yan. Ano yung nagustuhan mo naman sa forma niya? Kung forma ang pag-uusapan, Sir Glenn. Sa forma, Yes. it looks like a Raptor. Oh. Dahil Ford, alam mo naman ako, Ford, sabagay. we are a Ford shop, Ford lover ako, sa totoo lang. And it really looks like a Ford Raptor. So sa forma, nagustuhan mo siya. Dito naman tayo sa likod, Sir. Baka meron kayong gustong i-share sa amin. Baka Well, actually, itong BYD is powerful. Actually, 0 to 100, it can go as fast as in 5.7 seconds lang. Itong BYD. Ganun siya kabilis. Sir Glenn, paano binubuksan tong takip na to? Bali, meron tayong pinipindot sa loob para mabuksan siya. Parang Ford din pala siya. Yes, so, ano mo lang, open mo lang yung doors mo, automatic bubukas na rin. Ito, Sir, dati na to. Yan, stock yan. Oh. Ang mga upgrades ko sa kanya, yung mugs natin, yung tires Oh. natin, which is galing din sa Dunamis. Suspension, Sir. Hindi, stock din yung suspension pero natin. mataas na siya. Wala tayong lift, stock height lang siya. And yung PPF, kaya kung mapapansin mo parang Ay, oo nga. napakakintab niya kasi naka-PPF siya. Ang gamit namin dito yung Shieldex Pro na PPF. One of the best PPF talaga in the market siya. Kaya makikita mo sa kanya, napaka-glossy niya. Actually, may 1 year na siya pero napaka-kinis pa rin niya at napaka-glossy pa rin niya. Ito, Sir Glenn, PPF. nilagay Yan, mo. stock siya.
Oh, meron na It comes kaagad. with, ano, Roll with- bar yata ang tawag. Yes, yes po. Stock naman po siya. Dito sa likod, Ayan, stock na po siya lahat. yun oh. Ayan, everything is stock na po. Parang mayroon siyang sensor dito, Sir Glenn. Meron po, bali na monitor niya, nakikita niya, nasisense niya pag merong umu-overtake sa'yo na mabilis, nag-a-alarm siya. Ito ilaw to, Sir Glenn, di ba? Yes po, ilaw po yan. Ang galing na parang LED. Tesla rin eh. No? Tama, Sa yeah. ganda ng sasakyan mo, Sir Glenn, meron ka bang ayaw naman sa design or overall design ng pickup mo? Overall design, wala akong complaints. Performance, power, and efficiency, wala rin akong complaints sa kanya. Pero to be honest din, when it comes sa road noise, ang pinaka downside lang niya o pinaka cons lang niya is yung bed niya compared to other pickup brands, nafe-feel ko na mukhang nagba-vibrate siya. Compare ko doon sa ibang pickup brands. Pero maliban doon, everything naman is perfect for me. Perfect siya. Interior, yung kanyang power, kanyang efficiency, yung comfort niya, yung space niya sa loob, maluwag din siya. Sir Glenn, paano buksan yung tailgate mo? Bali meron dito, dalawang ito? pinto siya. Yan, oo. Electronic din yung tailgate. Hindi naman, assist Paano lang yun? siya. May hood Okay. assist, may assist lang. Galing. May assist Kita lang nyo ba siya. yan? Ngayon ko lang nakita yun. May Galing. assist lang siya. Siguro kaya, ay magaan ha. Tapos, tama yung ginagawa Ganun ko? lang po. Apo. Okay. Akala ko automatic din. Sir Glenn, ito ay hybrid, di ba? Hindi ba ito yung kusa siyang nagcha-charge kapag umaandar yung makina? Ganun din siya. Meron Okay. siyang regenerative braking kung tinatawag. So pag nagbi-brake ka o kaya tumatakbo ka, cruising lang without stepping on the gas, nagre-regenerate siya, nagka-charge din siya. At maliban doon, meron din siyang plug-in na wall charger. Pwede rin Yung siyang pla- i-charge. Yung plug-in wall charger natin, meron 7 kilowatt. Yung 7 kilowatt, it will take from 0 to 100% at around 3.5 to 4 hours charging. Ang kinaganda dun sa plug-in, yung wall charger natin, 3.5 hours to 4, fully charged na siya. It can go na up to 100 kilometers na. Ang pagkakaintindi ko sa hybrid, Sir Glenn, kapag in a certain kilometers, electric muna siya. Tapos siya magko-convert to yung engine kapag ka nalobat. Tama ba yun? In a way, tama rin po, pero you can also choose kung kailan. At 50%, at 40%, or at 30%. May control din pala. May control. Pero ang kinaganda kasi ngayon ng mga, like for example, itong BYD, is parang napaka-intelligent niya. Halimbawa, at 50% ka, battery, pero full throttle mo, and then naka-sport mode ka. Pag kailangan niya ng additional power, magki-kick in pa automatically yung gas. Tutulungan pa rin Tutulungan niya. pa rin ang gas. Yun ang kinaganda niya. Ganon din naman, pag halimbawa, konti na yung power ng electric mo, automatic magki-kick in din ulit yung gas. At pag ikaw naman natatraffic ka, kahit sabihin mo ng 0% na yung kilometer mileage mo o yung electric range mo, 0 na, automatic pag na-traffic ka, pure electric pa rin ang gagamitin niya. Kasi meron siyang reserve na 25% battery. Reserve. Nga pala ang battery capacity niya, kung hindi ako nagkakamali, nasa 29.6 kilowatt, which is enough na siya for 100 kilometers for a pickup. Pero ang total mileage niya, total na kaya niyang patakbuhin, both electric and gas, umaabot siya ng 1,000, I think siguro mga 850 kilometers with a 55 to 60 liters na gasolina and Ganun kalayo, full charge. Sir Glenn? Umaabot siya ng 800 kilometers. 800 kilometers? Pa-North Loop na yun ah. Efficient nga siya, efficient. Kaya nga, you've got both worlds. Power, you've got efficiency. Yun ang kinaganda sa mga bagong hybrid vehicles ngayon. Kaso may tanong ako, Sir Glenn. Di ba sa mga engine, 5.0 liter, 3.0 liter, paano mo sasabihin? Ito naman, 1.5 lang siya pero turbocharged. It's a gasoline engine with a 1.5 liter Engine. pero turbocharged siya na gasoline. Ang kinaganda naman dito, ang pagkakalam ko ang mga BYD Shark, maliban sa blade battery na siya, yung gasoline engine, ang efficiency niya, ito parang nasa 46% ang efficiency niya. So ganun kataas. Ang mga lumang engines kasi, as far as I know, pag gasoline, mataas na ang 26%. Ito, kaya nagiging efficient siya.
kahit malaki yung sasakyan, mabigat, naka-turbo, is because nga ang efficiency ng kanyang engine is nasa 46%. Mataas pala talaga. Mataas ang 46. efficiency niya, kaya matipid pa din siya. Pwede ba nating makita yung engine, Sir Glenn? Sige po. So same lang din sa pagbukas, no, Sir Glenn? Oh, wow. Puro cover pala siya, Sir Glenn. No? Yes. Pero ito yung pinaka-engine niya, Yung di ba? pinaka-engine niya. Asan yung baterya? Yung turbo niya. Yung battery niya, yung pinaka-LFP na Ay, yung blade battery. doon, Sir Glenn. Nasa ilalim niya, nasa gitna ng chassis niya. Yun, dati dito yung baterya eh. Ito ba, pagka pinapaandar, Sir Glenn, sobrang tahimik ba niya? O paano yung tunog niya? Yes, tahimik naman po siya. Pagka ginagas Para mo, siyang- papino naman, no? Yes, para siyang nakapatay. Sa Para bagay. nakapatay siya. Oo, na pag naka-charge yung baterya mo, para siya nakapatay. Ay, oo nga pala. Una, battery muna nga pala siya. Battery, oo. Bali, maririnig mo lang, Sir Glenn, yung aircon, di ba? Hindi rin eh. Hindi mo rin maririnig? Hindi rin. Ay, rin maririnig eh. nakaka-interesting talaga yung Oo, paanda rin. Sana pairamin tayo. Hindi.